Dalamhati ng isang ina. Inspirasyon ng classic fairy tale na Peter Pan. Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakatanyag na karakter sa buong mundo. Isang batang marunong lumipad. Isang batang nakatira sa Neverland. At isang batang ayaw tumanda. Pero class, alam ba ninyo na ang kwento ni Peter Pan ay hindi nagsimula sa magic? Sa katunayan, ito ay tragic. Alamin ang totoong kwento dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Fairy Tale Lover 66. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga Pinoy dyan sa Middle East. Para maintindihan natin si Peter Pan, kailangan muna nating kilalanin ang kanyang creator. Si James Matthew Barrie, o mas kilala bilang J.M. Barrie. Ipinanganak siya sa Scotland at isa sa 10 magkakapatid. Noong 6 na taong gulang pa lamang siya, isang pangyayari ang tuluyang nagbago sa kanilang pamilya. Ang kanyang kuya na si David Barrie ay namatay sa isang skating accident isang araw bago ang 14th birthday nito. Napakasakit nito para sa kanilang ina na si Margaret Barrie. Ayon sa mga kwento tungkol sa kanilang pamilya, halos hindi makabangon sa kalungkutan ang kanyang ina. At dito napansin ng batang si James ang isang bagay. Sa tuwing naiisip ng kanyang ina si David, hindi niya ito nakikitang tumatanda. Sa kanyang alaala, mananatili itong bata magpakailanman. Hindi magkakaroon ng puting buhok. Hindi tatanda. Hindi magbabago. Habang buhay itong magiging batang minahal niya. At class, dito nagsimulang mabuo ang isang ideya na balang araw ay makikilala ng buong mundo. Ang ideya ng isang batang hindi kailanman tatanda. Habang lumalaki si James, sinisikap niyang mapagaan ang kalungkutan ng kanyang ina. Minsan ay nagsusuot siya ng damit ng kanyang namatay na kuya. Ginagaya niya ang paraan ng pagsasalita nito. At sinusubukan niyang iparamdam sa kanyang ina na hindi ito nag-iisa. Hindi niya kayang ibalik ang kanyang kuya, pero kaya niyang magbigay ng kaunting ginhawa. At dito niya natuklasan ang kapangyarihan ng imahinasyon. Na minsan, ang kwento ay nagiging paraan para mabuhay ang mga alaala. Na minsan, ang isang karakter ay maaaring maging tahanan ng ating mga pangungulila. Lumaki si Barrie at naging manunulat. Lumipat siya sa London at nagsimulang gumawa ng mga kwento at dula. Doon niya nakilala ang pamilya Llewellyn Davis at ang 5 batang lalaki nito. Madalas silang maglaro sa parke. Si Barrie ang madalas na storyteller. At habang pinagmamasdan niya ang mga batang ito, lalo niyang nabuo ang karakter na matagal nang nasa kanyang isip. Isang batang malaya, isang batang lumilipad, isang batang hindi kailanman tumatanda. Noong early 1900s, ipinakilala niya sa mundo ang dulang Peter Pan, or The Boy Who Wouldn't Grow Up. Pero class, may napakahalagang bagay na madalas hindi napapansin. Ang Peter Pan ay hindi lang kuwento tungkol sa pagkabata. Isa rin itong kwento tungkol sa pagkawala. Kapag bata tayo, parang napakasayang isipin na hindi na kailangang tumanda. Walang bills, walang trabaho, walang stress, walang tax, walang maintenance medicine. Pero sa kwento ni Barrie, may kapalit ang hindi pagtanda.
Si Peter Pan ay hindi nagbabago. Hindi siya lumalago. Madalas niyang makalimutan ang mga taong mahal niya. At hindi siya tunay na nakakabuo ng pangmatagalang relasyon. Sa madaling salita, ang hindi pagtanda ay hindi lamang regalo. May kaakibat din itong lungkot. Parang sinasabi ni Barry na kahit gusto nating pigilan ng oras, bahagi ng buhay ang pagbabago. At bahagi rin ng pagmamahal ang pagtanggap na hindi lahat ay mananatili. Bakit relatable ito sa mga Pilipino? Ilang beses mo na bang nasabi, sana bata na lang ulit tayo? Naalala mo yung mga laruan natin noon? Kapag may family reunion, hindi mawawala ang usapan tungkol sa nakaraan. Kapag may lumang album ng larawan, halos 1 oras tayong nakatitig dito. Kapag may lumang bahay ng lolo at lola, parang bumabalik ang buong pagkabata. Sa Pilipinas, malakas ang kultura ng pamilya. Kaya malalim din ang ating pakiramdam ng nostalgia. Sa madaling salita, class. Lahat tayo may sariling Neverland. Hindi man ito puno ng diwata at pirata. Pero mayroon tayong lugar sa ating alaala kung saan gusto nating manatili ng kaunti pa. Ang karakter na si Peter Pan ay nilikha ni J.M. Barrie, isang Scottish author, bilang tribute sa kanyang kuya na maagang nawala sa mundo pero palaging bata sa isipan ng kanilang ina. Ang ideya na mananatiling bata, magpakailanman ang kanyang kapatid, ang naging inspirasyon ng konsepto ng The Boy Who Wouldn't Grow Up. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat at imahinasyon, nabuo ni Barrie ang karakter ni Peter Pan. Isang simbolo ng pagnanais ng tao na panghawakan ang mga mahalagang alaala at mga taong ayaw nating mawala. Sa kalaunan, dahil sa 5 batang napalapit sa kanya, mas nabuo pa ni Barrie ang mga karakter at ang kwento. At ngayon ay isa na itong classic fairy tale. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, minsan ang pinakamagagandang kwento ay hindi ipinapanganak sa saya. Minsan, ipinapanganak sila sa pagmamahal.